Magandang araw po. Ang topic po natin ngayon tungkol po doon sa mga kamag-anak dito sa New Zealand na gustong pumunta dito o kaya imbitahin sila ng mga kamag-anak nila na pupunta dito na ang visa ay visitor visa ang hawak nila. Kung ang visitor visa mo ay nakalagay dyan, general, magandang pangitain po yan, kabayan. Kasi pagdating mo dito sa New Zealand, pwede ka pong maghanap ng employer para i-support ka sa pag-apply ng working visa mo. Kasi pagdating mo dito, kung ang hawak mo ay visitor visa, bawal ka pong magtrabaho o kaya bawal ka pong maghanap kahit anong trabaho kung ang visa mo ay hindi pa mababago. Pag ang hawak mo ay visitor visa, bawal ka pong tumanggap kahit anong trabaho dito sa New Zealand. Paano ka po ba makapagtrabaho? Ang gagawin niyo po, kabayan, maghanap ka po ng employer. Sundan mo lang po nung unang video ko doon sa apps na yon, kasi doon po ako nakapaghanap ng trabaho at saka nakahanap ng employer para mabago yung visa ko. Ang gagawin mo po, kukuha ka ng immigration consultant o kaya immigration advisor dito sa New Zealand. Kasi maganda po pag kumuha po kayo ng immigration advisor, kasi po sila po yung nakakaalam sa mga pasikot-sikot doon. Ang kagandahan lang po, kabayan, pag ikaw ay kumuha ng immigration advisor o kaya immigration consultant, ay iti-check po nila yung employer na nakita mo, iti-check po nila yon kung accredited ba dito sa New Zealand. Kung sila ba ay may karapatang kumuha ng mga expat na kagaya mo. Kasi po pag hindi po accredited dito sa New Zealand ang isang employer, wala po silang karapatang kumuha ng mga immigrant o kaya kumuha ng mga expat na kagaya natin. Kaya yun po ang advantage kapag kumuha po kayo ng immigration consultant o kaya immigration advisor. At saka po, kabayan, hindi ka po magsasayang ng pera, kasi yung immigration consultant na kukunin mo, may kontrata kayong pipirmahan doon. Hanggat di ma-lodge yung visa mo, wala ka pong babayaran. Magbabayad ka lang po kung sakaling ipaprocess na yung pag-apply mo ng visa o kaya ma-lodge na yung visa mo. Kaya kung ako sa'yo, kukuha ka na po ng immigration consultant kung sakaling makakita ka ng employer na kaya kang isupport sa pag-apply ng visa mo. Kung wala po kayong kilala, may kilala po kami. Kung gusto nyo, may mga kilala po tayo mga Pilipino na immigration consultant dito sa New Zealand. Bago po kayo pumunta dito, dapat alamin nyo kung anong panahon kayo dapat pumunta dito. Kasi po, kabayan, hindi po lahat ng panahon na pupunta ka dito ay makakahanap ka na 100% ng employer na magsusupport sa iyo sa panibagong apply ng visa mo. Dapat alamin mo kung anong panahon ka dapat pupunta dito. Ang may papayo ko lang sa iyo, kung gusto mong pumunta dito, dapat piliin mo yung panahon na summer dito. Kasi po pag summer dito, kabayan, marami pong mga kumpanya na naghahanap ng tao. Marami pong kumpanya nag-hire ng mga tao para doon sa mga bagong project nila. Kasi po pag pumunta ka po dito na winter season, mahirap pong maghanap ng employer dito, kabayan. Kasi ang dahilan po, pag sa winter season, mahina po yung mga gawa dito, kasi po dito sa New Zealand more on construction pa. Ang mga kumpanya sa panahon ng winter, hindi mo na sila mag-hire ng mga tao. Kalimitan po natatapat po sa panahon ng recession. Ang ibang kumpanya ay nagtatanggal pa ng tao. Dahil po sa panahon na yon ng winter ay mahina po talaga ang mga construction dito. Hindi naman po lahat, pero kalimitan. Kaya ang mga kumpanya umiiwas muna sa pagtanggap o kaya umiiwas muna sa pag-hire ng mga tao. Kahit skilled ka pa, kahit anong galing mo pa, pag dumating ka sa time na yon, wala ka pong mahanap na employer. Maliban na lang kung ang iyong kamag-anak o nangako sa'yo na pagdating mo dito ay may kumpanya ka ng siguradong mapasukan. Maliban na lang po, mas maganda po yon. O kung wala naman pong may pangako iyong kamag-anak mo na pagdating dito,
ay maipasok ka, ang maipapayo ko po sa iyo, huwag kang pumunta dito pag winter. Mas maganda po pag pumunta ka dito pag summer, kasi malaki po ang chance na makahanap ka talaga ng trabaho. Kasi pag pumunta ka po dito ng winter, baka malungkot ka na di mo makamit ang inaasahan mong trabaho. Kaya sana alamin mo at saka itanong mo dyan sa mga kamag-anak mo dito kung anong panahon na mayroon dito. Kasi baka mamaya malungkot ka. Kasi dito kabayan, ang mga tao dito, di mo maasahan na ipapasok ka doon sa mga kumpanya nila. Kalimitan sa mga tao dito, hindi kanila kayang i-recommend doon sa mga kumpanya nila. Kasi kahit i-recommend ka, kung kulang ka rin sa experience o kulang ka sa mga documents, di ka rin makaka-apply ng panibagong visa. Kasi mahigpit po ang immigration doon. Kung mag-apply ka ng panibagong visa, lalo na kung naka-visitor visa ka, dapat kumpleto ka sa requirements at saka talagang skilled ka talaga at saka experiensyadong tao ka. Kaya yan lang po ang masasabi ko sa iyo kabayan. Galingan mo lang at saka tiisin mo lang, tiyagain mo lang. Alam kong makakamit mo rin yung inaasahan mo. Kaya good luck sa iyo at maraming salamat. Bye bye.